Magandang araw, class! Ikinagagalak ko rin kayo makita. Bago kayo magsiupo, maaari bang pulutin ang mga kalat na nakikita nyo sa inyong tabi at ayusin ang linya ng inyong upuan? Uulitin ko, ayusin ang linya ng inyong upuan. Maaari na kayong magsiupo. Class, handa na ba kayo? Magaling! Bago tayo formal na dumako sa ating aralin, ay may nihanda akong simpleng aktibidad. Ang aktibidad na ito ay pinamagatan kong piliin mo ako at sagutin mo. Simple lamang, class, ang panuto nito. Kayo ay mag-uunahan sa pagtayo at ang unang makakatayo ang siyang pipili ng boxes sa ating mystery box. At tutukuyin nyo ang larawan na nasa loob ng ating mystery box. Malinaw ba ang ating panuto? May katanungan pa ba kayo? Magaling, kung wala na, atin nang simulan. 1, 2, 3. Yes, Sunshine, dahil ikaw ang unang nakatayo, ay ikaw ang pipili ng sa ating mystery box. Anong numero? Number 2. Ang number 2 ay, yes, ano ang iyong kasagutan? Tama. Ito ay pulis. Pangalawa, 1, 2, 3. Yes, Chimwell. Ano ang anong numero ng box ang pipiliin mo? Number 3. Ito ay larawan sa number 3. Ano ang iyong kasagutan? Magaling. Ito ay mga sundalo. Tama. Base sa ginawa nating aktibidad, class, ano sa palagay ninyo ang paksang tatalakayin natin ngayong araw? Maaari? Iba pang kasagutan? Magaling! Dahil ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa sektor ng paglilingkod. So may ideya ba kayo kung ano ang sektor ng paglilingkod? Tama! Maaari. Ano pa? Maaari? Bago natin alamin kung ano ang definisyon ng sektor ng paglilingkod, ay ano nga ba ang paglilingkod? May ideya ba kayo, class? Tama! Dahil ang paglilingkod ay isang serbisyo o gawain na ginagawa ng tao para sa isang tao or organisasyon. So, class, ang sektor ng paglilingkod, class, ito ay ang sektor na nauukol sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga tao na hindi kayang punan gamit ang sariling kakayahan lamang. So, class, sa definisyon nito ay sinasabi lamang dito, ang sektor ng paglilingkod, class, ito yung mga serbisyo o gawain na ginagawa natin sa ibang tao dahil hindi nila kayang gawin ito ng mag-isa. Tama. So, class, ang sektor ng paglilingkod, class, ay nahahati din sa mga subsektor. Upang maging maganda ang ating talakayin, ay gagawin natin din itong simpleng aktibidad na kung saan bubuuin natin ang mga letra or aayusin natin ang mga letra na wala sa ayos at dahil dito, malalaman na natin kung ano ang subsektor na tinutukoy. So, class, handa na ba kayo? Mahusay. Atin nang simulan. Ang unang subsektor ng sektor ng paglilingkod ay, yes, Mary Grace? Tama. Ito ay ang transportasyon, komunikasyon, at imbakan.
So, class, kapag sinabi nating transportasyon, ito ay ang tama. Ito ay ang ginagamit natin upang mapuntahan natin ang kailangan nating puntahang mga lugar at nais nating puntahang lugar. So, class, magbigay nga kayo ng mga sasakyan na ginagamit natin sa pagtatransportasyon. Yes, Victor. Train, mahusay. Yes, Rene. Bus, mahusay. Iba pang kasagutan? Yes, Alex. Tricycle. Okay. Lahat ng inyong sinabi, class, ay tama. Dahil ang mga iyan ay nagagamit natin sa pagtatransportasyon o pagpupunta sa mga iba't ibang lugar. So, class, sumunod riyan ay ang komunikasyon. So, class, kapag sinabi nating komunikasyon, class, ito ay tumutukoy sa ginagamit natin upang makakuha tayo ng impormasyon sa ibang tao. So, class, ito ay nangyayari kapag nag-uusap-usap ang mga tao or nagpapalitan sila ng mga impormasyon at ideya. Sunod naman ay ang imbakan. Ang transportasyon, komunikasyon at imbakan ay isang subsektor ng sektor ng paglilingkod. Ito ay binubuo ng paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng pagpublikong sakayan, mga paglilingkod ng telepono at mga pinapaupahang bodega. So, class, sunod naman, class, ay ang may ideya ba kayo kung ano na riyan? Yes, Rene. Tama. Iyan ay pananalapi. So, class, isa rin yan sa subsektor ng paglilingkod. Ano nga ba ang pananalapi? Ang pananalapi, class, ay kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba't ibang institusyong pampinansyal tulad ng bangko, bahay sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers, at iba pa. So, class, ito ay ang mga serbisyo na nagmumula sa mga bangko. So, class, magbigay nga kayo ng mga uri or mga example ng bangko? Yes, Victor. BDO, tama. Yes. Rene, Palawan, maaari, pero tama. Yes. Mary Grace, tama, Land Bank. So, class, ang mga iyan ay mga serbisyo na may kaugnay lamang sa pananalapi or pera. So, class, sunod naman ay ang may ideya ba kayo kung ano yan? Yes, Ira. Maaari? Iba pang kasagutan? Yes, Alex. Tama. Ayan ay ang pagmamay-ari ng panirahan at real estate. Kapag sinabi nating pagmamay-ari ng panirahan, class, ito ay yung mga paupahan tulad ng mga apartment, mga developer ng subdivision, townhouse at condominium. So, class, nakakita na ba kayo ng mga yan? Mahusay. Dahil dito sa ating bayan ng mga Tarom, ay marami din tayong makikita mga apartment or pwedeng paupahan. So, class, ay ang mga yan ay ang nagbibigay sa atin ng lingkod dahil nagagamit natin upang pagtirahan. Tama. Dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pagtutulugan natin. So, class, sunod naman ay ang may ideya ba kayo? Yes, Danica. Tama. Ito ay ang pribadong paglilingkod.
May ideya ba kayo kung kapag sinabi natin pribadong paglilingkod? Yes, Rene. Mahusay. Dahil ang pribadong paglilingkod, from the word pribado, ito ay nagmumula sa mga pribadong institusyon na kung saan hindi ito pinapakialaman ng pamahalaan. Tama. Or wala itong kaugnayan sa pamahalaan. So class, magbigay nga kayo ng halimbawa ng pribadong paglilingkod. Mahusay. Itong mga pribadong paglilingkod class ay example neto sa kalusugan ay ang pribadong mga hospital na kung saan hindi tayo nabibigyan ng or hindi sila nabibigyan ng pondo galing sa ating pamahalaan or gobyerno. Sunod naman ay ang sa education class. Nangyayari din ito dahil marami tayong tinatawag na pribadong paaralan na kung saan ito ay hindi hawak ng gobyerno. So class, ang mga mamamayan ay sila lamang ang nagpapatakbo nito or yung may-ari lamang nito. So class, ang example nito class ay ang ating paaralan. Tama. Ito ang magaling. Mystical Rose College of Science and Technology. So class, hindi ito binibigyan ng pondo or nilalaanan ng pondo ng DepEd dahil hawak ito ng CHED or Commission of Higher Education. So class, sunod naman ay ang may ideya ba kayo kung ano yan? Yes, Rene. Mahusay. Ito ay ang pampublikong paglilingkod. Kapag sinabi nating pampublikong paglilingkod class, ito ay ang lahat ng paglilingkod na ipinagkakaloob ng pamahalaan. So class, ano-ano nga ba ang mga trabaho na naglilingkod sa ating bansa na hawak ng ating pamahalaan? Yes. Victor. Tama, police. Ano pa? Yes. Joshua. Magaling, sundalo. Ano pa? Yes. Mary Grace. Teacher, maaari. Dahil class, ang teacher class is pwede rin siyang hawak ng pribadong sektor or pribadong paglilingkod dahil may mga guro na kabilang sa pampribadong eskwelahan. Tama. So class, ano pa? Yes? Rene. Mahusay. Iyan ay ang mga doktor. Pero class, ang mga doktor din class ay kabilang din minsan sila sa pampribadong paglilingkod. Dahil merong mga, sabi ko nga kanina, merong mga hospital na kabilang sa pampribadong hospital dahil hindi sila nabibigyan ng pondo or pera galing sa ating pamahalaan. So class, ano na ulit ang mga subsektor ng sektor ng paglilingkod? Yes, Rene. Mahusay. Sino pang makapagbibigay? Yes? Sunshine? Tama. Ang inyong mga nabanggit ay tama. So class, ang uulitin ko, ang subsektor ng sektor ng paglilingkod ay ang transportasyon, komunikasyon at imbakan, pananalapi, paupahan or real estate, pampribadong paglilingkod at pampublikong paglilingkod. Malinaw ba class kung ano ang mga subsektor ng sektor ng paglilingkod?
mahusay. So, class, ang mga iyan is pinoprotektahan din ng ating pamahalaan, na kung saan meron silang inilunsad ng mga agency or ahensya ng pamahalaan upang magprotekta sa karapatan ng ating mga mamamayang manggagawa o trabahador. So, class, una riyan ng ahensya ay ang DOLE or Department of Labor and Employment. So, class, ang DOLE class ay siya ang nag-aayos or nangangalaga sa ating mga manggagawa, na kung saan sila nagbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa sa kanilang karapatan. Sumunod naman, class, ay ang OWA or Overseas Workers Welfare Administration. So, from the word overseas, class, ito yung ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa ating mga OFW or Overseas Filipino Worker. Tama. Dahil ang ahensyang ito, class, sila ang nangangalaga at nagbibigay ng karapatan or nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa sa labas ng ating bansa. So, class, sila din ang may hawak ng mga agency na pinupuntahan din ng ating mga OFW, na kung saan sila yung nakikipag-usap sa mga bansang pinupuntahan ng mga OFW upang malaman ng bansang iyon ang mga karapatan ng manggagawang Pilipino. Mahusay. Isa pa dyan ay ang TESDA or Technical Education and Skills Authority. So, class, sa pamamagitan nito ay nabibigyan natin ng halaga or natuturuan natin ang mga manggagawang Pilipino ng mga skills na dapat nilang malaman upang maging maayos at maprotektahan nila ang kanilang mga sarili or magawa nila ng maayos ang kanilang trabaho. Dahil din ang TESDA, class, is minsan ay nagbibigay sila ng libreng edukasyon para sa ating mga manggagawa. So, class, iyan lamang ang tatalakayin natin ngayong araw. Ipagpapatuloy natin iyan sa susunod pang talakayan. So, class, may katanungan pa ba? Wala na. Kung wala na, ay may nihanda akong simpleng pagsusulit. So, class, nais ko kayong maglabas ng 1/4 sheet of paper at sagutan lamang ito. Nakikita ba ng lahat? Magaling. So, class, ayoko na makakakita ako ng nangungopya sa katabi. Dahil tinatanong ko kayo kanina kung kayo ay may katanungan pa. So, ibig sabihin, dahil sumagot kayo ng wala, ay naintindihan ninyo ang paksang tinalakay natin ngayong araw. So, class, ang panuto nito, class, makinig ng mabuti, okay? Ito ay sa kalahating papel, isulat ang mali kung ang pangungusap ay tama at tama naman kung mali ang pangungusap. So, class, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang masagutan ang pagsusulit na ito. Ay uulitin ko, ayoko na makakita ako ng nangungopya sa katabi. Maliwanag ba? Magaling. Maaari nyo nang simulan. Babasahin ko na lamang ng 2 beses upang maging mabilis tayo. Okay? Number 1. Ang sektor ng paglilingkod ay walang kinalaman sa mga pangangailangan ng mga tao sa isang ekonomiya. Uulitin ko, ang sektor ng paglilingkod ay walang kinalaman sa mga pangangailangan ng mga tao sa isang ekonomiya. Tapos na ba ang number 1?
Okay, we proceed to number 2. Sa tatlong sektor ng ekonomiya, ang sektor ng paglilingkod ay ang siyang tinatawag na primaryang sektor. Uulitin ko, sa tatlong sektor ng ekonomiya, ang sektor ng paglilingkod ay ang tinatawag na primaryang sektor. Tapos na ba, class? Okay. Number 3. Kabilang sa mga bahagi ng sektor ng paglilingkod ang pananalapi, transportasyon, komunikasyon, at konstruksyon. Uulitin ko, kabilang sa mga bahagi ng sektor ng paglilingkod ang pananalapi, transportasyon, komunikasyon, at konstruksyon. Number 4. Ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga isyung mga karapatan ng manggagawa ay ang Department of Labor and Employment or DOLE. Uulitin ko, ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na namamahala sa mga isyung karapatan ng manggagawa ay ang Department of Labor and Employment or DOLE. Number 5. Ang pananalapi ay kabilang ang paglilingkod na binibigay ng iba't ibang institusyong pampinansyal tulad ng mga bangko, bahay sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers, at iba pa. Uulitin ko, ang pananalapi ay kabilang ang mga paglilingkod na binibigay ng iba't ibang institusyon pampinansyal tulad ng bangko, bahay sanglaan, remittance agency, foreign exchange dealers, at iba pa. Number 6. Ayon sa pagtala ng National Accounts ng DTI, may 6 na bahagi ng sektor ng paglilingkod. Uulitin ko, ayon sa pagtala ng National Accounts ng DTI, may 6 na bahagi ng sektor ng paglilingkod. Tapos na ba, class, ang number 6? Okay, we proceed to number 7. Ang kalakalang panloob ang pinakamaliit na bahagi ng sektor ng paglilingkod. Mahalaga ang turismo sa sektor ng paglilingkod, lalo na para sa kabuhayan ng mga nasa syudad. Uulitin ko, mahalaga ang turismo sa sektor ng paglilingkod, lalo na para sa kabuhayan ng mga nasa syudad. Number 9. Ang NEDA, ang ahensya ng pamahalaang namamahala sa mga isyu ng manggagawa. Uulitin ko, ang NEDA, ang ahensya ng pamahalaang namamahala sa mga isyu ng manggagawa. Tapos na, class? Okay, last number. Number 10. Ang pagpublikong paglilingkod ay ang lahat ng paglilingkod na ipinagkaloob ng pamahalaan. Uulitin ko, ang pampublikong paglilingkod ay lahat ng paglilingkod na pinagkaloob ng pamahalaan. So, class, tapos na ba? Okay, ipasa ang papel, paharap, sa gitna, at ipasa sa akin. Magaling. Para sa ating takdang aralin, gumawa kayo ng isang poster na humihimok na itaguyod ang isang bahagi ng sektor ng paglilingkod. Tiyakin na aayon ng poster sa temang suporta at kamalayan para sa isang subsektor. Ipresenta ang sektor at paliwanag sa klase sa susunod na talakayan. Uulitin ko, gumawa ng isang poster na humihimok na itaguyod ang isang bahagi ng sektor ng paglilingkod at tiyaking ito ay naayon sa temang suporta at kamalayan para sa isang subsektor. Ipresenta ninyo, class, ang inyong poster na nagawa
at ipaliwanag ito sa ating susunod na talakayan. Maliwanag ba? Okay, ito ang pamantayan natin sa inyong paggawa. Ang mga pamantayan ay, ang poster ay may tamang kaugnay sa tema ng suporta at kamalayan. 10 puntos, gumamit ng mabisang pagkamalikhain upang malinaw na may pahayag ng mensahe. 5 puntos, ang mga datos kung mayroon at impormasyon na ginamit ay tama at makatuwiran alinsunod sa nilalaman ng aralin. At 5 puntos. So, kabuuang puntos nito, class, ay 20 points. Okay, class? Ayun lamang para sa ngayong araw. Nais ko na may natutunan kayo ngayong araw. So, class, bago kayo magsiuwi, ay maaari ba ulit pulutin ang mga kalat na nakikita nyo at ayusin ang linya ng inyong upuan upang mapanatili natin ang ating silid-aralan na malinis at maayos. Magsitayo na ang lahat. Goodbye, class! Tapos na.